Sumandali at lingain niyo po mga kasama natin. Palakpakan natin ang Panginoon sa presensya ng bawat isa, ng ating po mga instrumentalists, dancers, ng ating mga song leaders, nating lahat ng ating mga workers. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you. Thank you. Tayo magsiupo. Isa pong malaking kagalakan na tayo ay narito ngayon at ibig sabihin niyan, dalawang bagay lang. That we were spared from all the troubles that this weather had caused, or we were troubled, that we prevailed, and we were able to come here by God's power. Pareho pa rin, kaya palakpakan natin ang Panginoon. Siya na nagbibigay sa atin ng kakayahan. Kasama din yan, inaalala natin ang wala ngayon, ng mga naapektuhan, maaaring sila ay nabasa, lumubog sa mga bahay, maaaring may mga damage sa property, o kaya hindi makatawid. Subalit, ang Espiritu kasama natin ngayon sa pagsamba. Alayan din natin ang kanilang espiritu ng mga pagpapala na ngayon ay hihingi natin sa Panginoon. Ang mga ulan, ang mga bagyo, mga hangin, hindi yan bago. Hindi dapat pagtakhan at hindi dapat itanong kung bakit may ganon. The fury, the randomness, and the impersonalness of water is something that had always been in biblical history. At ang atin ngayong pag-aaral, pinamagatan natin, when the floods rise. Pag tumataas ang mga baha at ang tubig, ano nga ba ang kahulugan ng mga bagay na ito? Ama namin sa langit, salamat po sa inyong pagpapala sa amin. Salamat sa mga nakarating sa pagsamba at mga hindi nakarating, ang aming panalangin ay para sa kanila. Nawa, Panginoon, biyayaan ninyo ng espiritual na pagpapala, lalong-lalo ang mga pangangailangan, mga pisikal at mga para sa pagkain, para sa kaligtasan, para sa tibay ng loob ng pananalig, kayo, Panginoong, nilalapitan namin. Bigyan nyo ng pagpapala ang lahat ng mga anak, ang aming mga kababayan, ang lahat ng mga naapektuhan ng ganitong panahon, at turuan nyo po kami ng leksyon na maaari naming madala kahit tapos na ang panahon na ito, kahit sumikat muli ang araw, maalala namin ang iyong mga turo at maging handa kami sa maaring pabalik-balik at paulit-ulit na ganitong mga pagkakataon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, O Diyos. Linisin niyo po kami na maging karapat-dapat kaming humarap sa inyo. We declare our unworthiness, we declare our sinfulness before you. Cleanse us, Lord, with your love, with your forgiveness, with the blood of Jesus that was shed on the cross. And we pray that you will take care not only of us, but also those who are not here right now. Kung may mga paparating pa lang nasa daan, samahan niyo, Panginoon, itawid sa mga baha, samahan, ilayo sa mga sakuna at sa mga panganib, at kami sama-samang makinabang sa kayamanan ng iyong karunungan at mga salita. Be with us, Father. Enable us to see you, to see your beauty, to see your grace in all types of weather. We ask you to give us enlightenment in the name of Jesus, your Son, our Lord. When the floods rise. May binanggit pong ganitong uri ng example ang Panginoong Jesus sa Matthew 7:24 to 27. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Isa sa mga talaga namang walang kamatayang leksyon sa buhay espiritual. Sa amin ng Panginoong Hesus, sino man na nakikinig, nakakarinig, umuunawa at sumusunod sa kanyang mga salita ay katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Malaking bato yon, hindi yung batu-batuhan, yung batong kasi laki ng building. Sabi niya, nung umulan ng walang katapusan, tumaas ang mga tubig, bumaha, humangin ng malakas, at pinagyuyugyugan, niyayanig, gustong ilubog at gibain ang bahay, hindi ito natinag sapagkat ito'y nakatungtong sa bato. Pero lahat daw ng nakakapakinig na ng salita niya, subalit hindi sumusunod, hindi nagbabagong buhay, ay tulad din ito ng isang hangal na tao na gumawa ng kanyang bahay sa buhanginan.
Nang lumaglag ang ulan, nang tumasang tubig at nang umihip ang hangin, inalog ang bahay, nilubog ang bahay, at ito'y nagiba. At sobra ang lakas ng dagungdong ng pagkakagiba nito. Kung kayo po ay nakatayo sa beach, nakatayo kayo sa sand, tapos mayroong alon na tataas, makakarating sa inyong paanan, pagkatapos ay babalik yung tubig sa pagbaba doon sa dagat, makikita nyo na yung tinutungtungan yung buhangin, unting-unting nauubos, sumasama sa tubig. Kaya hindi ito magandang pundasyon para gawan ng bahay. At ipinakita dito ang isang marunong at isang di marunong gumawa, tulad din ng marunong at di marunong makinig sa salita ng Diyos. First of all, at face value, the story that Jesus shared is about a natural disaster. Talagang ito ay pangkalikasan na problema. Too much rains, too much floods, too much winds. But by natural design, brothers and sisters, they are bound to come, they will come. It is a given. Hindi bago ang ulan, hindi bago ang baha, hindi bago ang hangin. Mula pa lang nang nilikha ng Diyos ang daigdig na ito, kasama na sila sa mga elemento ng buhay. Hindi tayo dapat masurpresa pag dumarating sila. Mas marami pang higit ng mga mababagsik na mga baha, bagyo, hangin ang naranasan ng sangkatauhan. What is important, as the Lord had taught us, is preparedness for it. Darating. Hindi maaaring ipanalangin sa Diyos na huwag paratingin, nakatakdang dumating. Kasama sa paglikha ng daigdig ang apoy, ang hangin, ang tubig. At ang yan ay may mga relasyon sa isa't isa. So anong dapat gawin daw to be prepared for the wind, for the flood, for the storm? It is nothing but building one's house on a solid rock. It is high, dapat, not low. Not low as to be by and in the path that water takes or would take. Maraming mga bahay ang inanod sa nakaraang baha sapagkat katabi ng ilog. Hindi nasunod, ang sabi ni Jesus, to build on a rock above water level. Ano ba po ang solid foundation? It is hard so as not to disintegrate in water. And it must be firm so as not to yield to water pressure. Nakita nyo na kahit mga pader na balitaan nating bumigay sa dami ng tubig na nagtutulak dito, gumuho at may mga nadaganan. Nakakalunos, nakakalungkot ang may mga nadaganan, pero kung hindi sila nakatira sa tabi ng pader na tabi ng ilog, hindi naman sila madadaganan. Kung may mga nangyayari sa ating buhay, ayaw man natin mangyari, kahit paano, meron pa rin tayong pananagutan kung bakit nangyayari ang ganung mga bagay. Hindi yun katakataka. Foundation is all important. It has to be water resistant. It has to be strong. Kaya sa mga construction ng building, mga kapatid, pinakamatagal gawin yung foundation. Ang tagal-tagal na hukayan yan. Ang tagal-tagal na parang walang nangyayari, nasa ilalim ng lupa, beneath ground level ang trabaho. Pero oras na natapos ang foundation, parang kabuting tumutubo yung building, taas na lang ng taas. Kasi ang talagang mahirap at matagal gawin, foundation. Kahit sa pag-aaral. Ang foundation ng good grammar nangyayari kadalasan sa high school at sa elementary. Kaya kung ikaw nag-absent o napunta ka sa eskwelahan na hindi nagpapahalaga sa pagtuturo ng good grammar, pagdating mo sa college at buong buhay mo, handicapped ka sa grammar kasi ang foundation mahina. Siyempre, pwede pa yun ma-repair kung talagang gusto mong matuto. Ang foundation ng health natin, habang tayo ipinaglilihi pa lang ng ating ina, kung nakakain siya ng mga tamang pagkain, at kung strong ang ating genetic heredity, edi strong yung katawan mo. At nung first 5 years mo sa buhay, tama ang mga naibigay sa yung mga gamot, mga vitamina, mga pagkain, ang lakas ng laban mo sa sakit buong buhay. Pero kung bata ka pa lang, napabayaan ka, hindi ka nakakain ng tama, kaya madali kang magkasakit later. Foundational, that's very important. Pati sa pananalig, kung matibay ang turo sa iyo, yung pundasyon ng iyong theology, ano man ang mangyari, yumaman ka't humirap, lumusog at magkasakit, magkaanak o mamatay,